Nagbabalik po ang Panahon TV mga kababayan. Naglabas po ng rainfall information ang Pag-asa. Tayo po dito nakakaranas ng may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan na paminsan-minsan ay meron din po nga malalakas sa pag-ulan. Diyan po yan sa may Nueva Ecija, Quezon Province, Bulacan, Zambales, Laguna, Pampanga, Rizal at ganoon din po sa Tarlac at inaasahan po natin itong magpapatuloy sa loob ng 1 hanggang 2 oras. Kaya para po sa ating mga kababayan dyan, magdoble ingat po kayo at mag-monitor ng mabuti sa mga susunod pang mga oras. At sa punto ito para po alamin na po natin ang inaasahang lagay ng panahon na ito po nga takbo ng low pressure area na patuloy po nating binabantayan. Makakasama po natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Pura. Yes, good morning sa iyo, Mort. Good morning din sa inyo mga viewers. Mr. Pura, ano na pong update natin dito sa binabantayan po natin ng low pressure area at ano po ba yung mga senaryo na posible pong mangyari dito ngayong araw? Yes, Amor, yung ating low pressure area, kaninang alas 4 ay namataan po sa 110 kilometro sa southern portion po yan ng Coron, Palawan. Ito po ay inaasahan natin na kumilos pa kanluran. Kung hindi po yan malusaw ngayong araw na ito, posible rin lumabas yan ng ating Philippine Air Responsibility mamayang gabi. At inaasahan natin bukas, makakaasa tayo ng mas magandang panahon dito po sa ating bansa. Okay, so ayan po, nabigyan linaw po ni Mr. Pura ang lagay nito nga low pressure area at inaasahan nga po natin kung magpatuloy po yung pagkilos ito ay maaari po ito nga makalabas na ng ating POR, maaari po yung mamayang gabi. So patuloy po kayo magbantay, kasama pa rin ang Panahon TV. At Mr. Pura, halos sunod-sunod nga po ang pagkakabuo ng low pressure area nitong mga nakalipas sa mga araw. Pero bagamat ganun nga po, ang nangyari ay hindi naman po nito napalakas itong ating hanging habagat o southwest monsoon. So ano po ba ang dahilan nito? Bakit po hindi na-enhance ng mga nagdaang LPA ang ating hanging habagat? Yung ating pinagmumulan ng habagat dyan sa area ng Australia o yung ating high pressure area dyan sa Australia ay medyo mahina din po. Kaya hindi po umaabot sa atin yung ating southwest monsoon or habagat. At kaya po yan nag-recede or umatras. At isa pa yung ating low pressure area, hindi rin ganun kalakas na system para humila or mag-enhance ng habagat. Dahil yung hangin yan ay hindi pa ganun kalakasan. Katulad ng isang ganap na bagyo na kung saan pag meron tayong typhoon, sigurado pong maka-experience tayo ng paghila or paghatak ng habagat, lalo na ganitong buwan ng Agosto. Okay, so naintindihan po nating lahat kung bakit po hindi po napalakas itong hanging habagat dahil nga po yung source po mismo ng ating southwest monsoon ay mahina rin at ito naman pong low pressure area na pumapasok po dito sa ating POR hindi po ganoon kalakasan para mahatak po nito yung ating hanging habagat. At Mr. Pura, ito naman po ang inaabangan po ng ating mga manonood. Ano po bang inaasahan nating lagay ng panahon para po sa araw na ito ng Biyernes? Magiging maulan pa rin po ba sa malaking bahagi ng ating bansa? Dulot pa rin ng ating low pressure area dito sa Metro Manila. Makakaasa tayo ng bahagyang pagsikat ng araw pero inaasahan natin na mas maulap pa rin ang ating kalangitan ngayong araw na ito at pagsapit ng hapon mas makakaranas pa tayo ng mas maulap, napapawin at may chances tayo ng mga light to moderate na mga pagulan at kung may mga thunderstorms tayo, heavy na mga pagulan or mabibigat na pagulan ang ating mararanasan dito po sa Metro Manila. Kasama na rin po ang rehiyon ng Central Luzon, maging sa Cagayan Valley, pati ang Bicol Region hanggang sa Calabarzon area, maging sa Mimaropa, Visayas at Northern Mindanao. Makakaasa po tayo ng mas maulap na papoy rin ngayon. At kung may mga pagulan tayo, mga light to moderate na mga pagulan po yan, dahil po yan doon sa ating low pressure area, bagamat nasa area po ng Southern Palawan yan, yung kanyang mga kaulapan, nakaka-apekto pa rin sa atin. Ang natitirang bahagi ng ating bansa, fair weather naman ang ating inaasahan, maliban sa mga localized or yung mga isolated na mga rain showers at thunderstorms, usually pagsapit ng hapon at gabi. Ayun po, narinig po natin na inaasahan pa rin po natin ang mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kaya make sure na meron po kayong baong panangga sa ulan kung kayo po ay lalabas ng inyong mga tahanan. At Mr. Pura, ilang araw na lamang po ay magtatapos na o magpapaalam na tayo sa buwan ng Agosto. Inaasahan pa ba natin na meron pang posibleng mabuo o pumasok na bagyo dito sa loob ng ating POR sa last 2 days of the month? Ano po ba ang ating forecast for the weekend? Yes, Summer, may mga nakikita tayong mga posibleng mabuong low pressure area dahil aktibo nga yung ating intertropical convergence zone. Pero gaya ng nasabi ko kahapon or kahapon ng umaga, yung ating high pressure area dito po sa West Pacific region ay medyo malakas po. Lalong-lalo na sa mataas na bahagi ng ating atmosphere or kalangitan, yan po ay nagbibigay ng vertical wind shear or sumisira or hindi niyan pinapa-intensify or pinapalakas yung ating bagyo. So, kung may mga natatanggap tayong low pressure area sa ngayon, hindi natin inaasahan yan na maging isang ganap na bagyo or mag-intensify. Lalong-lalo na, 2 araw na lamang po at patapos na ang buwan ng Agosto. At yung ating low pressure area sa ngayon ay inaasahan nga rin natin na hindi mag-intensify at posibleng yan lumabas or malusaw na lamang po.
Ayan po, maliit naman po ang chance na meron pa pong mabuong bagyo o tropical cyclone dito sa ating pores sa natitirang araw ng Agosto. Pero meron po tayong nakikita chances pa rin na meron pong mabuong low pressure area o weather disturbance. Kaya patuloy po tayo mag-antabay kasama pa rin po ang Panahon TV sa tulong po yan ng Pag-asa. At panghuling katanungan na lamang Mr. Pura bilang dagdag kaalaman sa ating mga manonood sa mga forecast po ng Pag-asa, meron po tayong nababanggit na moderate to occasionally heavy rains at meron din namang mga lugar na makakaranas ng light to moderate rains. So papaano po ba na-identify ng Pag-asa kung aling lugar ang makakaranas ng malakas sa buhos ng pag-ulan at kung alin po ang hindi? Meron po ba ito kinalaman dito sa mga kulay na nakikita po natin lagi dito sa ating empty sat image? Yes, Amar, marami tayong ginagamit na paraan upang magtaya or magtansya ng gaano karami ang ating mga pag-ulan na mararanasan, gaya ng ating mga computer models, ating radars at ang ilang bahagi ng mga weather maps natin, ang pagtaya ng hangin at ang direksyon ng mismong sistemang nagpapaulan. At isa nga dyan, yung ating satellite or yung ating satellite image, yan po ay binabasa natin. Gaya po ng nakikita nyo sa screen, yan po ay infrared satellite or yan po ay minodify na para mas madali po nating maintindihan. Yan pong nakikita nating kulay, pag may nakita po tayong kulay na pula, ibig sabihin po niyan ay mas malamig. Or pag mas malamig po ang ating nakikita, ibig sabihin mataas po ang kaulapan niya. Nagtatranslate din po yan sa mas mabigat or mas maraming ulan kung may mga pag-ulan na po tayong mararanasan dyan. Dito naman sa dilaw, o kung makakita tayo ng dilaw, ibig sabihin po, mas hindi po ganong kalamigan yung ating ulap na yan kumpara do sa pula. At yung puti naman, ayan po, medyo maninipis ng kaulapan. Lalong-lalo na pag meron tayong amihan or pag meron tayong stratified or meron tayong cirrus type clouds, puti lang po ang ating makikita. Ibig sabihin, mga high clouds lamang po yan. At usually, wala na po tayong nakikita mga ulan pag ganyan pong puti yung ating kaulapan. Yun nga po, height po ng kaulapan ang ating tinitingnan dahil temperatura po yan. Depende po yan, maaaring wala rin pong ulan kung meron tayong makikitang pula. Pero nagtatranslate yan sa pula, mas malamig. Yung yellow po ay di po ganun kalamigan at yung puti ay medyo mas manipis pa. At kung summer po or tag-init po sa atin, makikita po tayo ng mga dark blue, lalong-lalo na dito sa area ng Northern Luzon, kung saan tayo nakakapagtala ng may init na temperatura. Yung dark blue po, ibig sabihin po, napaka-clear po ng ating kalangitan at napaka-init po ng ating mararamdamang temperatura. Ayan po, naintindihan na po natin kung ano nga bang ibig sabihin ng mga kulay na madalas po natin nakikita dito sa ating empty set image. Dito nga po, ito po yung nag-i-indicate dito po sa temperatura at ganoon din po sa height ng ating mga kaulapan. So ito po nga color red o yung kulay pula ay nag-i-indicate po na mas mataas po yung ating mga kaulapan, mas malamig rin po ang temperatura kaya mas marami rin ang inaasahan po nating mga pag-ulan sa mga lugar na matatapatan po nitong ganitong pong kulay. So ayan po, marunong na po tayo o natutunan po natin kung paano nga ba natin na-indicate ito po mga kaulapan at pati na rin po yung mga pag-ulan na mararanasan ng ating mga kababayan sa ating mga forecast sa araw-araw. So ayan po, maraming salamat Mr. Alvin Pura sa lahang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. At nakasama nga po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa at dito na rin po nagtatapos ang aming programa. Maraming salamat po sa pagtutok ngayong umaga. Tandaan niyo po, wag mong i-like sa Facebook panahon.tv or follow us on Twitter at Panahon TV. At syempre, welcome po kayo sa aming website sa www.panahon.tv. Abangan niyo po kami mamaya sa Balitaan Good Morning Boss at sa oras-oras sa Panahon TV Express. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center, ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning po sa inyong lahat and happy weekend. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.